Ako si Lyra, ipinanganak at lumaki sa baryo ng San Roque, isang maliit na pamayanan sa paanan ng bundok. Noong mga panahong iyon, wala pang kuryente sa amin, ilawan lang, lampara, at ang sinag ng buwan ang nagsisilbing gabay ng sinumang lumalabas sa gabi. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan, At sa paligid ay puro palayan at kakahuyan. Tahimik ang San Roque pero hindi kailanman payapa. Simula pagkabata ko, naririnig ko na ang mga kwento ng matatanda, tungkol sa mga nilalang na dumedalaw tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Sa umpisa, akala ko'y mga kathang-isip lang yun upang takutin ang mga bata. Pero nang magkaisip ako, doon ko naintindihan na ang mga bulong ng hangin sa gabi ay hindi laging gawa ng hangin. Si Nanay Rosa, ang aking ina, ay isang mabait at tahimik na babae. Siya ang nagturo sa akin kung paano magdasal bago matulog, kung paano maghanda ng bawang at asin sa bintana. Lagi niyang sinasabi, hindi natin kailangang matakot. "Anak, basta marunong tayong manalangin." Pero kahit ganoon, minsan nakikita ko siya sa gabi, nakatingin lang sa labas ng bintana, nakahawak sa rosaryo, parang may hinihintay. Minsan, naririnig ko siyang bumubulong, at kapag tinanong ko, ngingitian lang ako't sasabihin, "Mas mahigit wala, Lyra." Hangin lang yan. Pero alam kong hindi hangin ang kinakausap niya. Noong gabi ng kabilugan, galing ako kina Mila, kaibigan ko sa kabilang purok. Bandang 9:00 na ng gabi nang ako'y umuwi. Bitbit ko ang maliit kong lampara at naglalakad sa madamong daan pauwi. Ang paligid ay madilim at malamig. At bawat yapag ko sa lupa ay tila sinasabayan ng iba pang hakbang. Sa una, inakala kong guni-guni lang, baka alon lang ng hangin o hayop. Pero nang marinig ko ang tunog ng mga yabag sa likod ko, at ang kakaibang sash na parang hinihila ang sarili, tumindig ang balahibo ko. Mas mahigit, sino yan? Sigaw ko, pilit pinapalakas ang loob. Walang sumagot, tanging huni lang ng kuliglig at kaluskos ng mga damo. Nang itaas ko ang lampara, Nakita ko, sa dulo ng daan, isang babaeng nakayuko, nakaputing damit, at nakalugay ang mahabang buhok. ang mga paa niya'y nakalabas. At tila basang-basa ng putik. Napatigil ako. Gusto kong tumakbo pero parang napako ako sa kinatatayuan ko. Nang unti-unti siyang lumapit, doon ko nakita, mahaba ang kanyang dila, kumikintab sa ilaw ng lampara, parang dila ng ahas. Ang mga mata niya'y Pula, at may dugo sa gilid ng labi. Napatili ako at tumakbo ng ubod ng bilis pauwi. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makahinga. Si nanay ay nagulat, sinalubong ako at niyakap. Mas mahigit, Lyra, anong nangyari? May babae sa daan, nay, may dila, mahaba. Tahimik lang siya. hindi ako. Pinagalitan, hindi rin tinanong. Ang ginawa lang niya, Kinuha ang rosaryo at naglagay ng bawang sa pintuan. At bago ako matulog, mahina niyang sinabi, "Mas mahigit, huwag ka munang lalabas, anak." hindi pa siya umaalis. Kinabukasan, madaling araw pa lang, nagkagulo na sa baryo. Patay daw si Mang Nestor, isang mangingisda na nakatira ilang bahay lang ang layo sa amin. Ayon sa mga tao, nakita raw ng anak niya na nakahandusay ito sa bubong ng bahay nila, walang damit, at may malalim na sugat sa tiyan. Pero walang dugo, may patak ng dugo, wala. Pinuntahan namin ni nanay ang bahay nila, at nang makita ko, halos sa mukha ako. Ang balat ni Mang Nestor ay parang tinigap. Kulay abo, tuyo, at parang wala ng laman sa loob. Sa tabi niya, May mga bakas ng paa sa bubong, mahahaba, parang kamay, hindi paa ng tao. ang mga tao'y nagdasal. May ilan pang nagbitbit ng bawang at kandila. Sabi ng mga matatanda, Yun daw ay gawa ng aswang. Pero si nanay, tahimik lang. hindi siya Tumitingin sa bangkay. nakatitig lang siya sa mga bakas sa bubong. At tila may kilalang anyo sa mga iyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Sa labas, malakas ang hangin. Pero sa loob ng bahay, ramdam ko ang kabog ng puso ko. Mula sa sahig, naririnig ko ang kaluskos, pak pak pak, parang may naglalakad sa bubong. Sinilip ko si nanay. Wala siya sa kama. Napatayo ako, dahan-daang lumabas ng silid, at nakita kong nakabukas ang pinto. Sa labas, Sa liwanag ng buwan, nakita kong si nanay ay naglalakad papunta sa kakahuyan, may dalang palanggana ng dugo. Tahimik akong sumunod, nagtatago sa mga puno. hanggang sa marating niya ang lumang balete sa dulo ng baryo. Doon siya tumigil, at inilapag ang palanggana. Nang sandaling iyon, Napahawak ako sa bibig ko, hindi sa takot lang, kundi sa hindi ko maipaliwanag na pagkagulat.
Dahil unti-unting nagbago ang anyo ni nanay. Ang kanyang balat ay nagkulay abo, Ang mga kukuhang aba, at mula sa likod niya ay tila may pakpak na tumubo, manipis parang balat ng paniki. ang kanyang matay nagliyab sa pula. Mas mahigit, Panginoon ko, bulong ko. Pero bago pa ako makaalis, napalingon siya. At sa titig niyang iyon, alam kong nakita niya ako. Mas mahigit, Lira, tinig niyang paos, halos hindi tao. Anak, huwag kang matakot. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Halos madapa ako sa takot. Pagdating ko sa silid, nagkulong ako at nagdasal buong gabi. Ngunit hanggang umaga, Naririnig ko pa rin ang mahinang tinig sa labas ng bahay. Mas mahigit, anak, buksan mo, anak. hindi ko kinaya. Kinabukasan, pumunta ako kay Padre Isko, ang pari ng aming baryo. Isinalaysay ko lahat. Mula sa babaeng may mahabang dila hanggang sa nakita ko kay nanay. Tahimik lang si Padre habang nakikinig. Nang matapos ako, sabi niya, mas mahigit, hindi ka nababaliw, Lira. Matagal na naming alam. Mas mahigit, alam ninyo. Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Mas mahigit, oo, tugon niya. Ang ina mo, siya ang tagapagtanggol ng baryong ito. Pero sa tagal ng panahon, nagbago na siya. Hindi na siya ganap na tao. Ikinwento ni Padre Isko na noong bata pa raw si nanay, Isang aswang ang umatake sa baryo. Maraming namatay noon, kabilang ang mga magulang ni nanay. sa takot na maubos ang mga tao, Naghandog si nanay ng sarili sa isang ritual upang protektahan ang San Roque, isang ritual na magpapasok ng dugo ng nilalang sa kanyang katawan. Bilang kapalit, hindi siya tatanda pero kakain siya ng dugo ng hayop tuwing kabilugan. At kung hindi siya makakain, unti-unti siyang magiging ganap na halimaw. Mas mahigit, matagal namin siyang tinutulungan, sabi ni Padre. Pero ngayong nasira ang balanse, hindi ko na alam kung kaya pa naming pigilan. Napaiyak ako. hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. Ang ina kong nagpalaki sa akin, ang nagmahal sa akin, isang nilalang pala na pilit na nilalabanan ang sarili para manatiling tao. Kinagabihan, muling kabilugan ng buwan. Tahimik ang baryo pero ramdam kong may mangyayari. Nagluto ako ng kanin at nilagay ang bawang sa bawat sulok ng bahay. Nagsindi ako ng kandila at nagdasal. Bandang hating gabi, narinig ko ang mga aso tahol ng tahol, sunod-sunod. May narinig akong sigaw sa malayo. At sa pagitan ng hangin, may halakhak paos, malalim, pamilyar. Mas mahigit, anak, lumingon ako. Si nanay, nakatayo sa labas ng bahay, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya'y Pula, at ang mga kamay niya'y may dugo. Mas mahigit, Lira, sabi niya, patawarin mo ako. Gutom na gutom ako. Napaluhod ako. Nay, wag po, kaya nating labanan yan. ngumiti siya. Hindi mo naiintindihan? Anak, ako ang dahilan kung bakit buhay pa ang baryo. Ako ang dahilan kung bakit hindi sila nilalapa ng mga nilalang sa kagubatan. Pero ngayong ako na ang nagugutom. Lumapit siya, dahan-dahan, parang may hinahabol na oras. Mas mahigit, kailangan kong pumili, anak, sila o ako. Tumigil ako sa pagiyak. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa awa. Ang ina kong kaharap ko ngayon ay hindi na ang nanay na kilala ko. Ang boses niya, Mahina pero puno ng sakit, ang balat niya, nangingitim na parang natutuyo, at ang amoy ng paligid, singhap ng bakal, halimuyak ng dugo. Mas mahigit, Nay, kung ako ang kailangan niyong kainin para matapos na, gawin niyo na. Huwag mong sabihin yan, anak, sagot niya, nanginginig ang boses. Kaya kong pigilan. Kaya kong, hindi na niya natapos. ang sasabihin. Mula sa kakahuyan, may gumalaw. May mga matang pulang nagkislapan, marami parang may mga nilalang na nagmamasid. At saka ko narinig, ang mga yabag. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami, lumabas mula sa dilim ang mga hugis tao, payat tuyo, at halos butot balat. Ang ilan ay gumagapang, Ang iba ay naglalakad. ang ilan ay walang mata, Ang ilan ay nakabuka ang bibig pero walang dila. ang mga ito'y tila nabubulok. Pero buhay. Mas mahigit, sila ang mga kagaya ko, sabi ni nanay. Mga nilalang na pinigilan ko noon pa. Ngayon bumabalik sila. Dahil gutom na rin ako. Nagsimulang umihip. Ang hangin, at ang amoy ng pagkabulok ay kumalat sa buong paligid. Nakita kong napahawak si nanay sa kanyang tiyan, parang may kung anong kumikilos sa loob. Duguan na ang mga mata niya. Mas mahigit, anak, tumakbo ka na. Pero hindi ako tumakbo. Hinawakan ko ang kamay niya. Nay, kung aalis ako, kakainin nila kayo. Kung mananatili ako, baka tulungan ko pa kayo.
Ngumiti siya, Isang mapait na ngiti. Mas mahigit anak, minsan, hindi lahat ng pagmamahal ay dapat manatili. At sa isang iglap, itinulak niya ako papasok sa bahay at isinara ang pinto. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong lumapit sa kanya ang mga nilalang. Ang ilan, gumagapang. Ang ilan, lumilipad. Ang ilan, may mga pakpak na parang dahon ng patay na puno. narinig ko ang sigaw ni nanay, Hindi dahil sa takot kundi sa sakit. At bago tuluyang lumuni ng dilim ang paligid, nakita kong kumalat ang liwanag kulay apoy. Nasusunog ang paligid. Ang lumang balete, nagliliyab. at sa gitna ng apoy, Si nanay, nakatayo, hawak ang rosaryo, umiiyak habang tinatamaan ng mga nilalang. Mas mahigit para sa'yo, anak, iyon ang huling salitang narinig ko. Pagmulat ko, maliwanag na. ang buong paligid ay amoy. Amoy abo. Lumabas ako, nanginginig ang tuhod, at nakita kong ang balete ay abo na lang, at sa gitna nito'y may naiwan, isang maliit na palanggana, may tuyong dugo sa loob, at sa ibabaw ay ang rosaryo ni nanay, na tunaw na ang krus. Wala na ang mga katawan ng mga nilalang. Wala ring bakas ng dugo o bangkay ni nanay. Tila ba nilinis ng apoy ang lahat, pero may naiwan, isang mabigat na katahimikan. Nang dumating ang mga taga-baryo, Walang alam ang iba. Sabi nila, nasunog lang daw ang kakahuyan. Pero ako, alam kong may mas malalim na nangyari. Sa gabi, habang nag-iisa ako, naririnig ko pa rin minsan ang mga kaluskos sa bubong, parang may naglalakad. At minsan, kapag bilog ang buwan, nakikita kong may aninong dumadaan sa may bintana, isang babaeng payat, may mahahabang kuko, nakangiti, at hawak ang rosaryo. Sa hangin, may boses na bumubulong. Mas mahigit, anak, ligtas ka na. Lumipas ang maraming taon, at halos wala nang natitirang matatanda sa San Roque. Ang baryo ay unti-unting nagbago, nagkaroon na ng kuryente, kalsada, mga bagong bahay. ngunit ang lumang balete ay hindi na Tumubong muli. at sa lugar kung saan ito nakatayo, Walang halaman na tumatagal, walang ibon na dumadapo. nagtayo ng maliit na kapilya roon ng mga tao bilang paggunita. Kay Aling Rosa, na sinasabing nasawi habang nililigtas ang baryo sa apoy. Walang nakakaalam ng totoo, ako lang. At sa tuwing dumadaan ako roon, dinadasalan ko ang kanyang kaluluwa, umaasang may kapatawaran na siyang natagpuan. Pero minsan, sa bawat pagyuko ko sa harap ng altar, nakikita kong may bakas ng kuko sa kahoy. Bakas na sariwa, parang may humahaplos mula sa ilalim. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa kaluskos. Hindi ko yun pinansin sa una, Iniisip kong baka daga lang o hangin. Pero nang marinig ko ang pagaspas ng pakpak, doon ako natahimik. Mula sa labas, may boses na mahinang tumatawag. Mas mahigit lira. hindi ko alam kung gising pa ako. Ako o nananaginip. Lumapit ako sa bintana, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita akong babae, nakatayo sa tapat ng bahay. Mahaba ang buhok, Nakaputing damit, at may hawak na palanggana. ngumiti siya, Mabagal. Mas mahigit, marami na silang gutom, anak. Marami na uli silang nagigising. At sa kanya iniwan ang palanggana sa harap ng bahay ko, pa ng dugo. Nang tumingin akong muli, wala na siya. ngunit sa lupa, May bakas ng paa, mahahaba, parang kamay. Kinabukasan, nagising ako sa sigawan ng mga kapitbahay. may natagpo ang patay na bakas sa tabi ng ilog. Tuyong-tuyo, walang dugo, walang laman sa loob. Ang mga tao'y muling natakot. Sabi nila, bumabalik na naman daw ang mga aswang. Ako lang ang hindi nagsalita. Dahil alam kong minsan, hindi umaalis ang sumpa na mamana ito. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unting lumalakas ang uhaw ko. Hindi ako nagugutom sa kanin o gulay. Pero tuwing nakakakita ako ng sugat ng patak ng dugo sa daliri, parang may apoy na sumisiklab sa loob ko. Ayokong maniwala, pero alam ko na. Nakikita ko sa salamin tuwing gabi, ang mga mata kong pumupula sa dilim, at ang mga ngipin kong tila humahaba. Sa bawat pagtulog ko, naririnig ko ang boses ni nanay. Mas mahigit, wag mong labanan, anak. Protektahan mo sila gaya ng ginawa ko. Pero hindi ko alam kung proteksyon pa ba ito, o sumpa na. Sa bawat gabi, mas lumalakas ang tawag. At sa tuwing bilog ang buwan, sinasara ng mga tao ang kanilang pinto, inilalagay ang bawang, at nagdarasal ng mahaba. Dahil alam nila, ang anak ng tagapagtanggol ay gising na rin. Ngayon, ako na ang nag-iisa sa San Roque. Ang baryo ay unti-unti nang nilalamon ng modernisasyon, pero ang mga gabi rito ay nananatiling pareho.
Tahimik, malamig, at puno ng lihim. Tuwing kabilugan, lumalabas ako. Hindi upang manakit, kundi upang bantayan. Pero kapag nararamdaman kong hindi ko na kaya, kapag naririnig ko ang sigaw ng dugo sa loob ko, nagdarasal ako. Sana, sa isang gabi, dumating din ang araw na tapusin ko ang lahat. Pero habang may dumadalangan sa kapilya ni nanay, habang may mga naniniwala pa sa mga alamat, hindi ako makakaalis. Ako si Lyra, anak ng San Roque. At ito ang sumpa naming mag-ina. Ang bantayan ng baryong ito, Kahit kapalit ay ang pagiging halimaw.